Lola, Lola! Kaawaan kayo ng Diyos. Mabuti at naparito kayo ulit. Siyempre naman po, Lola, na-miss yata namin kayo. Excited na nga po kami ni Juan na balikan ang nakaraan para po mas makalala pa namin ang mga bayani. Tumpak na tumpak, Lola! Alam niyo ba? Nag-iisip na ako saan tayo pupunta ngayon eh. At sinong bayani pupunta natin sa nakaraan? Teka. Kararating nyo lang. Gusto nyo umalis agad? Ay siya, sige. Pagbibigyan ko kayo. Pero sa pagkakataong ito, hindi buhay na bayani ang hahanapin nyo, kundi yumaon na. Ha? Sino po? Walang iba kundi ang ating pambansang bayani. Total naman, nasubaybayan niyo siya. Simula na siya ay maliit pa, hanggang siya ay barilin sa bagong bayan. Sa pagkakataong ito, gusto ko namang alamin niyo kung anong nangyari sa kanya matapos siyang mamatay at kung saan siya inilibing. Teka, Lola. Huwag niyo sabihin na kain namin yung bangkay ni Rizal, ha? Yan ang hirap sa'yo eh. Lagi mo akong pinuputol sa mga sinasabi ko. Excited lang, Lola. Ang gusto kong gawin niyo, hanapin niyo ang kanyang mga buto at dalhin niyo sa akin. Yikes! Akala ko ba, sabi kayong maglakbay. Teka, may assignment ako, Lola eh. Mag-i-Skype pa nga pala kami ni Mama. Oy, teka. Alam niyo, naghihintay na ang laptop sa inyo. Siya, pumasok kayo dito. At maglakbay na kayo sa nakaraan. Juan, sa tingin ko wala tayo sa nakaraan. Mukha nga eh. Kaya nga eh. Mabuti pa, hintayin na natin bumalik yung laptop. Para dalhin tayo sa tamang panahon na pupunta natin. Paano tayo makakauwi? Wala nga tayong pamasahe. Total, andito na tayo. Mamasyal na lang tayo dito. O sige. Gusto mong pumunta tayo? Tara! Kamusta mga bata? Sino sila? Magandang umaga mga padre. Ako po pala si Maria at siya naman po si Juan, ang pinsan ko. Naliligaw po kasi kami. Ano po ba lugar to? Kinakagala kitang makilala, Maria. Ako nga pala si Padre Burgos, Padre Zamora, Padre Gomez, at nandito ko ngayon sa Paco Park, Manila. Yan yung kinukwento sa atin ni Lola. Nakakala mo ba? Oo nga eh, kaso hindi ko na maalala yung sinabi ni Lola tungkol sa kanila. Wait, taga saan ba kayo? Taga Makati po. Nakakamanghang ngalan niya ng isang po. Ako man, ngayon ko lang narinig yan. Hindi po namin paano mo Mabuti pa maglakad-lakad tayo upang makahanap tayo ng taong pwedeng makatulong sa inyo. Sige po, tara. Nakita ko na to sa internet at mga libro, Marie. Sabi doon, ang Paco Park daw ay may kabuuang laki na 4,114.80 square meter. Ito ay matatagpuan sa General Luna Street at sa dulong silangan ng Padre Faura Street sa Paco District sa Manila. Sinimulan itong buuin noong taong 1814 at natapos ito noong Agosto 1822. Ito ay pinlanong municipal cemetery ng mayayamang pamilyang Espanyol na nakatira sa Old Manila o sa loob ng syudad ng Intramuros ng Spanish colonial era. Ngunit nang naging laganap ang kolera noong unang bahagi ng 1800, dito inilibing ang mga labi ng mga yumao sa sakit na yun. Sabi ni Lola, noon tinawag ang distrito ng Paco na Dilaw dahil sa mga bulaklak ng Amariles. Tinawag pa nga nila itong Dilaw na Plaza. Dilaw ang ngalan na ngayon ay Paco hanggang 1791. Ngunit, kinalaunan, idinagdag ang ngalan ng santong si San Fernando na may bantog na pinaikli ngalang Paco. Naging bayan ito si San Fernando de Dilao. Pinalitan muli ang pangalan at naging Paco de Dilao. Na di nagtagal ay tinagurian na lamang Paco ang distrito at Paco Park naman ang plaza. Yay, mga nicho po to, di ba? Nicho?
Sus, parang yan lang natatakot ka, Maria. Icho lang eh. Huwag ka matakot, Maria. Sagat ng inalis ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga dati nakaimday dyan. Pinapigilan na namamahala ang paglilibin sa mga yumao dito noong taong 1912. Dahil sa dumarami ng dinadala dito ng mga yumao, binuo ang pangalawang pader niyari sa adobe at ang naging lechon nito. Nababaw nito ang siyang nilalakaran natin ngayon. Natigil lang ang paglilibing dito noong taong 1912 at nilipat ang lahat ng mga nakalibing dito nang sumiklab ang ikalawang digmaan pandaigdig noong 1906 sa ilalim ng administrasyong Presidente Diosdado Macapagal. Ang lugar na ito ay naging pambansang parke dahil dito unting-unting na nambalik ang kagandahan ng Paco Park. Biging bantog na pasyalan nito ng mga magsing irog. Kaya po pala noong February 29, 1980, nakapagsimula ng mga klasikong pagtatanghal sa Paco Park sa pamumuno ng Press and Cultural Attaché of the Embassy of the Federal Republic of Germany sa Pilipinas, na pinangunahan ni Dr. Christoph Jessen at nooy kasalukuyang NPDC Vice Chairperson na si Teodora Valencia upang gunitain ang Philippine-German Month, isang tradisyonal na programa kung saan tuwing Biyernes ng hapon may mga nagtatanghal dito na may temang pinamagatang Paco Park Presents. Wow! May simbahan po pala dito. Ito ay ang parokya ng San Fernando de Dilao o kilala din sa tawag na parokya ni San Pancratius. Si San Pancratius ay isang Kristiyanong martir ng Roma. Siya ay patron ng mga bata. Ang kanyang kapistahan ay dinaraos tuwing Mayo 12. Kung inyong mapapansin, ang arkitektura ng simbahan ay may temang Romano o hango sa mga strukturang Romano. Ang dumisenyo ng kapaligiran nito ay ang arkitekto na si Architect Ildefonso P. Santos noong 1967 hanggang 1969. Naku mga father, tunay nga po palang sagana tong lugar na to sa kasaysayan, no? Di kayo dyan nagkakamali mga bata. Bukod sa napag-usapan at napuntahan natin, meron tayong pang dalawang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ang pagbantog sa plasang ito. Ano po yun, father? Ang puntod ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, Maria, naintindihan ko na kung bakit tayo nasa lugar na to, no? Oo nga, Juan. Pero di ba mga father, nasa luneta ng labi ni Rizal? Tama! Ngunit dito siya nilagak matapos siyang barilin sa Bagong Bayan. Hali kayo, ituwiranta namin sa inyo. Tara. Ika-30 ng Disyembre, 18,646, si Rizal ay namatay sa eksaktong ika-7:03 ng umaga sa edad na 35. Matapos ang pangyayari, ang labi ni Rizal ay dinala sa Hospital de San Juan de Dios Hospital. Nais ni Senyora Teodora na masunod ang huling habilin ng kanyang anak. Kaya inihiling niya sa mga opisyalis ng Espanya na ipabaya sa kanila ang labi ni Rizal. Nahirapan siyang ipetisyon ang kahilingang ito sa mga opisyalis ng Espanya. Ngunit di kalayunan ay sinang-ayunan ito ni Civil Governor Manuel Luengo. Nang paalis na ang karo na magdadala sa labi ni Rizal sa kanyang pamilya, patago itong kinuha at dinala sa nooy hindi nagagamit na sementeryo. Ang kapatid ni Rizal na si Narcisa ay nagtungo sa lahat ng sementeryo sa Maynila upang hanapin ang labi ng bunsong kapatid. Nang minsay pabalik mula sa paghanap, napansin niya ang bukas na bakuran ng lumang sementeryo ng Paco at ilang gwardiya sibil. Ito ang nag-udyok sa kanya upang isiping dito maaaring dinala si Rizal. Nang pasukin niya ang sementeryo, dito niya nakita ang isang sariwang hukay. Binigyan niya ng salapi ang isang spulturero upang lagyan ng tandang krus ang hukay na may titik na RPJ o ang titik na bawat letra na nagngalang Rizal Protasio Jose. Makalipas ang 2 taon sa ilalim ng kamay ni Commodore TV sa taong 1898, inalis ang labi ni Rizal sa Paco. 17 ng Agosto, si Narcisa ang kasamang anak ni Angelica, skulptor na si Romualdo Teodoro de Jesus, si Gino Francisco,
Endroteo Ong Junco ay nagtungo sa Paco upang kain ang bangkay ni Rizal. Dito na pag-alam ang inilibing siya ng walang ataol, ngunit madaling nilang nakilala na ito si Rizal dahil sa kasuotan. Ito ang liham na itinago niya sa kanyang sapatos at nabubulok na kasama ng kanyang katawan. Ang kanyang labi ay dinala sa tahanan ni Narcisa at ang kanyang mga buto ay nilinis ni Romualdo Teodoro de Jesus si Gino Francisco. Ito'y inilagay sa ivory urn at laging idinaraos ang seremonya. Dito pa simula pa ng 1900 hanggang ideklara siyang pambansang bayani. Pati pala ang mga insect inaligtas ka ng mga kasbida. Oo nga eh. Pero, teka father, akala ko may dalawang bagay dito sa Paco Park. Importante. Tama. Eh, ano kwenta? Ang puntol kang bumbursa. Nang mawala ang kapangyarihan ng mga paring Pilipino na namuno sa simbahan noong taong 1859, ang ganitong panibago ng pagkawala ng karapatan ng mga paring Pilipino, isang kasulatan ang pinasapit sa Espanya na humihingi ng katarungan para sa mga paring na pinsala. Ngunit gaya ng mga lalong dakilang gawa na di tunay na nagtagumpay sa kanilang kahilingan ay nalupig ang kapangyarihan ng kanilang mga katunggali. Ika-14 ng Hulyo ng taong 1870 nang sina Pari Burgos at Jose Guevara ay nagpadala ng isang kasulatan sa Kapitan General G. Carlos Maria La Torre sa mga paratang na kanila'y ibinuhat ng mga regularles at nagmugkahing litisin kung mayroon nga o walang filibusterismo dito sa Pilipinas. Sa gitna ng alipuyo na pinaglabanan ng isa't isa sa kabilang dako, ang mga paring tubo rito sa atin at sa kabilang dako ang mga paring banyaga ay napataon ng himagsikang kawal sa Cavite niyaong 1872. Pangyayaring naganap ng mga kaaway ni Dr. Jose A. Burgos upang nasabing pari at 10 ni Pari Mariano Gomez at Jacinto Zamora at makasangkot sa sabing himagsikan. At gaya ng lahat ng pangyayari sa mga bayang nasusubukan ng kapangyarihan ng ibang bansa, ang mga pakanan ay nagtagumpay sa malinaw pahina 30 na sabing 3 dakilang pari na umakyat sa bibitayin upang diligin ng kanilang dugo upang pag-alayan ng kanilang maagang pagpanaw ang palait-lait na kamatayan dapat lamang ng mga salarin. Sila'y binitay niyaong 77 ng Pebrero sa taong 1873. Ngayon, mas naiintindihan ko na ang dahilan kung bakit naging inspirasyon ni Rizal ang bumbursa. Makaduluan. Pero di ba parang nakakapagtaka na parang ang dami nilang alam tungkol sa kanila. Oo nga, parang sila ang Bumbursa! Sila nga! Oh, anong nangyari sa inyo? Lola, hindi naman kami nakarating sa nakaraan eh. Nakarating kami sa kasalubuyang Paco Park. At nakilala namin ang bukos at liban mga nilagsa. Oh, hindi ba kayo masaya at nakilala niyo ang bumbursa? Pero, Sa katunayan, makasaysayan ang lugar ng Paco Park. Malaki ang naging ugnayan nito kay Rizal at sa bumbursa. Sa katunayan, ng taong 1998, noon lamang na-discovery na nakalibing pala ang bumbursa sa paliturang pambabae sa Paco Park. At isa pa, lagi niyong tatandaan, ang mga magagaling at magagandang gawa ni Jose Rizal tulad ng Doling ni Tangere at lalong-lalo ng Il Filibusterismo ay impluwensya ng bumbursa. ganun po ba? Salamat po, Lola. Natutunan po namin ang mga kalagahan ng lugar na ito. Isa pa, nalibili ng kaalaman namin. Tungkol sa kanila. Lagi niyong tatandaan, walang malayang Pilipinas kung walang